Language 1. First Periodical Test. Matatag Curriculum Based. Part 1. Pangunawa sa binasa. Question 1 to Question 20. Panuto. Basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong. Ang aking unang araw sa paaralan. Unang araw ni Liza sa grade 1. Maaga siyang gumising at nagsuot ng bagong uniforme. Pagdating sa paaralan, nakita niya ang guro at mga kaklase. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga rin sa inyo, mga kaklase. Bati niya, pinakilala niya ang sarili. Ako po si Liza Santos, 7 taong gulang. Nakatira ako sa Barangay Maligaya. Ngumiti ang guro at masayang tinanggap si Liza sa klase. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Ana Santos. B. Liza Santos. C. Ben Santos. D. Mario Santos. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Liza Santos. 2. Bakit bumati si Liza sa kanyang guro at mga kaklase? A. Para magpakilala ng bagong laro. B. Para ipakita ang pagiging magalang. C. Para humingi ng tulong. D. Para magpaalam sa klase. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Para ipakita ang pagiging magalang. 3. Kung ikaw siguro, paano mo tatanggapin ang bagong mag-aaral? A. Ngumiti at batiin siya. B. Pabayaan lang siya sa upuan. C. Sabihan siyang umupo ng tahimik. D. Ibigay agad ang takdang aralin. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang A. Ngumiti at batiin siya. 4. Kung magpapakilala ka at ikukwento ang iyong mga hilig, paano mo ito sasabihin? A. Mahilig akong magbasa, makipaglaro sa aking kapatid at tumulong sa gawaing bahay. B. Mahilig ako mag-TikTok, matulog at kumain. C. Hindi ko gusto ang makipag-usap sa iba. D. Wala akong gustong gawin. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang A. Mahilig akong magbasa, makipaglaro sa aking kapatid at tumulong sa gawaing bahay. 5. Saan nakatira si Liza? A. Barangay Maligaya. B. Barangay Mabunga. C. Barangay Malinis. D. Barangay Maganda. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang A. Barangay Maligaya. 6. Alin sa mga pahayag ang nagpapakita ng magalang na paghingi ng tulong? A. Oy, tulungan mo nga ako. B. Pakiusap, tulungan mo po ako. C. Halika, gawin mo ito para sa akin. D. Kunin mo na lang iyan. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Pakiusap, tulungan mo po ako. 7. Umila ka para bumili ng tinapay. Ano ang magalang na sasabihin sa tindera? A. Bigyan mo ako ng tinapay. B. Pwede pong pabili ng tinapay. C. Kuhanin mo ang tinapay para sa akin. D. Ibigay mo ang tinapay ngayon. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Pwede pong pabili ng tinapay. A. Bakit mahalaga ang paggamit ng magagalang na pananalita kapag humihingi ng pabor? A. Para mas madali kang tulungan ng iba. B. Para ipakita ang respeto at kabutihang asal. C. Para mas mabilis matapos ang gawain. D. Para makuha ang gusto mo kahit ayaw ng iba. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Para ipakita ang respeto at kabutihang asal. 9. Ano ang tawag sa mga salitang ginagamit upang magtanong tulad ng sino, ano, at saan? A. Salitang magalang. B. Panghalip panaw. C. Panghalip pananong. D. Salitang naglalarawan. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang C. Panghalip pananong. 10. Kung nais mong malaman kung saan gaganapin ang programang pang-eskwela, ano ang itatanong mo? A. Kailan po ang programa? B. Sino po ang guro natin? C. Saan po gaganapin ang programa? D. Ano po ang dala ko? 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang C. Saan po gaganapin ang programa? 11.
Gumawa ng isang tanong gamit ang salitang bakit upang malaman ang dahilan ng isang pangyayari. A. Bakit po wala si Ana sa klase? B. Bakit ang saya ko ngayon? C. Bakit hindi mo gusto? D. Bakit walang laman ng kahon? 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang A. Bakit po wala si Ana sa klase? 12. Ano ang tawag sa salitang ginagamit para pangalanan ng tao, bagay, hayop, o lugar? A. Pangalan. B. Panguri. C. Pang-abay. D. Panghalip. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang A. Pangalan. 13. Ang salitang aso ay isang halimbawa ng A. Pambala na. B. Pantangi. C. Pang-abay. D. Panghalip. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang A. Pambala na. 14. Alin sa mga pangungusap ang may wastong paggamit ng ngalang salita? A. Kumakain si Mesa. B. Maganda ang bulaklak. C. Nagbabasa ang puno. D. Umiiyak ang ilog. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Maganda ang bulaklak. 15. Ano ang tawag sa paraan ng pagsasalita na nagpapataas o nagpapababa ng boses? A. Tono. B. Intonasyon. C. Wika ng katawan. D. Aksyon. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Intonasyon. 16. Kung malungkot ang balita, paano dapat ang tono ng boses mo? A. Masigla at mabilis. B. Mababa at mabagal. C. Malakas at mabilis. D. Magulo at pabago-bago. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Mababa at mabagal. 17. Binabasa mo ang kwento ng isang bata na masaya. Paano mo babasahin ito? A. Mabagal at mahina. B. Masigla at may pagtaas ng boses. C. Malakas at mababa. D. Mabagal at mataas. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Masigla at may pagtaas ng boses. 18. Alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng tamang wika ng katawan? A. Nakatitig sa guro habang nakikinig. B. Nakaikot ang mata habang kausap ang magulang. C. Nakatakip ang mukha habang kausap ang kaklase. D. Nakatalikod sa kausap. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang A. Nakatitig sa guro habang nakikinig. 19. Anong uri ng salita ang ginagamit upang maglarawan ng tao, bagay, hayop, o lugar? A. Panguri. B. Pangalan. C. Pang-abay. D. Pandiwa. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang A. Panguri. 20. Alin sa mga pangungusap ang gumagamit ng salitang naglalarawan? A. Maliit ang aso. B. Kumakain ng tinapay. C. Tumakbo sa parke. D. May bag sa lamesa. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang A. Maliit ang aso. Part 2. Pagtutugma. Question 21 to question 26. Panuto. Itambal ang nasa hanay A sa tamang sagot sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Hanay A. Mga tanong. Hanay B. Mga sagot. 21. Ang batang masipag ay 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang B. Laging tumutulong sa gawaing bahay. 22. Una, naghanda si nanay ng agahan. Pangalawa, naligo si Carlo. Ano ang susunod? 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang C. Nagbihis si Carlo. 23. Ano ang nauna bago magayos si Maria ng gamit? 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang D. Nagligpit si Maria ng higaan. 24. Una, naghanda si nanay ng agahan. Pangalawa, nilinis ang silid-aralan. Pangatlo, nagtanim sa hardin. Ano ang una? 5, 4, 3, 2, 1.
Ang tamang sagot ay letrang A. Una, naghanda si nanay ng agahan. 25. Umuwi ka galing sa paglalaro at nakita mong nakahanda na ang pagkain. Ano ang dapat mong gawin bago kumain? 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letrang E. Maghugas ng kamay. Part 3. Tama o mali? Question 26 to question 30. Panuto, isulat ang titik T kung ang pangungusap ay tama at titik M kung mali. 26. Ngumiti at niyakap ni Ana ang kaibigang malungkot. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay titik T. 27. Kapag masaya ang tao, dapat mababa at mabagal ang boses. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay titik M. 28. Ang pagtulong sa kaibigan ay tanda ng mabuting ugali. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay titik T. 29. Ang pagsusuot ng barong at saya tuwing pista ay bahagi ng ating kultura. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay titik T. 30. Ang salitang u at opo ay para lamang sa kaibigan. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay titik M.